Hello mga sir, meron na naman tayong bagong kuhang sasakyan. Ito ay ang Fortuner 2.5G 2014 model with automatic transmission and black series. Okay? So, i-review po natin itong sasakyan na ito according to my experience. Kung sulit pa ba na bilhin natin ang sasakyan na ito or meron bang mas okay pa na pwedeng bilhin na sasakyan sa parehong price point ng sasakyan na ito. So, panoorin po natin hanggang sa matapos ang video. Okay? So, we will start sa kanyang front. Ito po yung kanyang front. Ayan. Super elegant. At the same time, pogi, masculine, at hindi naluluma ang kanyang look. Especially kung tignan natin sa harap. Okay? So, meron siyang grill, stock grill sa kanyang front with the big Toyota logo sa kanyang grill. So, ayan, mas nagiging bold yung kanyang mukha because of the logo. And meron din dito sa kanyang headlight. Ayan, projector type ito at halogen naman. Yung kanyang headlight is projector type sa low beam. Sa high beam naman is halogen bulb siya. So, ayan. Naka-chrome na siya. Ito, aftermarket chrome ito. Sa baba naman, ayan, with the fog light. Yung kanyang chrome finish dito is aftermarket na din. At ayan, meron siyang plastic block na ano dito sa bumper, dito sa baba, plastic yan na block. At aftermarket na rin ng kanyang plate holder or plate protector. Ayan, so mapapansin niyo ito ay ang VNT variant. So 2013 to 2016 linabas ang 2.5G na VNT variant. Ayan. So, ulitin natin sa look sa harap. So, ayan. Dito naman sa kanyang side, punta tayo sa side. Ayan, kung unang mapapansin nyo dito, yung kanyang rims. So, tingnan natin, lapitan natin. Ayan, yung kanyang tires or tire size is 265/65 rim 17 highway tires. Ayan. So, yung Black Series kasi, kaya sa tinawag na Black Series, ang unang mapapansin ninyo is yung kanyang mugs ay kulay black. Ayan. So, karamihan kasi ng mga ganitong klaseng mugs is silver yung finish niya. Pero sa Black Series ay black yung kanyang tires. So, sa exterior, halos yun lang naman ang kaibahan sa Black Series compared sa hindi Black Series. Yun lang naman mapapansin sa labas is black yung kanyang mugs. Yun lang naman. At yung side, ito yung kanyang side mirror, power din to. Automatic ito. Nasasara yan at nagbubukas naman. May button yan sa loob. Ayan. Aftermarket na din yung kanyang visor. Ayan. So, tint. Ayan, aftermarket 3M. Yung kanyang door handle, aftermarket na din. Yung kanyang stepboard, stock yan. Ayan. Meron din tayong chrome finish sa gasoline tank niya. Aftermarket na din. Okay. So, sa likod naman, ayan. Meron siyang stock na chrome finish dito sa kanyang tailgate. Ano bang tawag dito? Yeah, tailgate. Sa baba naman, aftermarket na rin ito with a Fortuner parang mirror finish na Fortuner. Ayan. So, punta naman tayo sa side. The same. Ayan. So, ano nga bang kaibahan ng Black Series dun sa hindi Black Series na variant ng Fortuner?
So linabas ang Black Series late 2014 hanggang 2016. So ang unang kaibahan po na mapapansin or makikita natin is syempre yung kanyang mugs at syempre sa kanyang interior. Ayan, kulay black po ang kanyang interior. Black seats, black door panels, black dashboard, black steering wheel. Ayan, black back seats. Black rin yung kanyang stock na matting. At ang kulay ng kanyang dito sa part is hindi siya black. Ayan. Hindi rin siya beige, parang ano siya, parang mix siya ng color ng silver. Oh, parang silver na ano. Ayan. Okay, ito yung kanyang steering wheel. The same lang din sa non-VNT variant. Yung nagkaiba lang is yung kanyang kulay. Ayan, automatic transmission, automatic climate control, yung kanyang touchscreen head unit. Ayan. So paganda po ang speaker ng Fortuner na ito. Solid ang kanyang bass, hindi bitin, saktong sakto. Sa mga vocals naman, ang gandang pakinggan. Talagang quality yung kanyang sound na ilinalabas ng kanyang speaker. Sa likod naman, ayan, power window. And black seats. Ito po yung kanyang control ng kanyang side mirror, nandito po. Ayan. Ito naman yung control ng kanyang dash gauge, panel gauge. Yan, nina-adjust yung lakas ng ilaw dito sa kanyang dashboard. Okay. Dito naman sa taas, meron tayong sunglass holder. Siyempre yung kanyang ilaw. Yan, ilaw din dito. At ayan naman yung kanyang aircon vent control sa likod. Okay, so doon tayo sa tailgate. Ito. Okay, super laki ng kanyang storage sa likod. Ito yung kanyang seat sa likod at pwede mo siyang itaas para magkaroon ka ng mas marami pang space dito sa likod. Ito naman yung kanyang tools, lalagyan ng tools. Ayan, so saktong sakto, pwedeng pang pamilya. Sa kanyang spare tire naman ay makikita dito sa baba. Ayan. So kung curious ka kung paano tanggalin yan, ito po yung kanyang bukasan. Meron po siyang kasamang tool na pinapasok po dyan sa loob. At iniikot yan at dahan-dahan bababa yung kanyang gulong. Ayan. So, ang question natin ngayon mga sir is, sulit pa ba o maganda bang bilhin ang sasakyan na ito? Okay, so starting tayo sa price point. Ang market value ng sasakyan na ito is around 700,000 to 800,000 as of 2025. So meron pa nga akong nakita nagbebenta pa ng mga 850, 840. Yan. So start po tayo ng 700 to 800. Pwede pa tumaas yan kung talagang super sariwa na siya. Kung meron man tayong makitang 700 pababa, you expect na meron tayong mga papagawa at may hindi natin alam kung may issue o wala. So ayan, pag mga below 700 na, sulit na. Pero syempre, kung titignan mo yung sasakyan, magdala ka pa rin ng taong nakakaalam tumingin ng sasakyan, yung trusted. Okay? Kasi may mga tao rin dyan na
gusto lang makakuha ng agent fee. Okay? Para lang mabentahan. Para lang makabenta sila. So make sure na yung taong tatawagin ninyo ay marunong talagang tumingin ng sasakyan, labas, loob, at syempre yung kanyang makina, especially na yung mga may bangga. Okay? So ayan, yung price point niya is nasa 700 to 800. So okay pa ba na bilhin? Sagot ko dyan mga sir is super yes. Okay? Oo mga sir. Kung makakuha ka nito ng 700 to 800, sulit na mga sir. Yung kanyang looks pa lang, timeless na yan mga sir. Okay? Ako nga, mas gusto ko pa yung looks nito kaysa sa bagong mukha ng Fortuner ngayon eh. Ito, mas classic, mas muscle yung kanyang looks. Okay? Okay, ayan. So, pwede mga sir. May re-recommend ko ito sa inyo. Yan, poging-pogi mga sir. Makakasalubong mo pa lang sa daan yan, talagang pansin mo na. Mapapansin mo talaga ng Fortuner. Mapapalingon ka sa daan pag nakasalubong mo ang isang Fortuner. So, syempre, unang-una dyan, may pangalan na siya eh. Tested na siya, subok na siya, lalo na dito sa amin sa Ilocos, ay paborito ang Fortuner. Okay? Ang kagandahan kasi nito, wala siyang problema. Yung bang gagamitin mo ng straight, wala ka talagang magiging problema. Kasi yung mga dito, mga features niya is saktong-sakto lang eh. Hindi gaya ng mga sasakyan ngayon na yung features niya puro electronics. Diba? Ang problema sa mga ganun, pag nagka-issue mas marami kang maintenance, mas mahirap ang troubleshoot. Minsan hindi umaandar yung sasakyan. Ito mga sir, super basic lang. Ayan, super basic lang. Hindi ka problema sa pagpaparepair. Kumbaga, ang problema mo lang dito talaga is maintenance lang talaga ng oil. Yun lang mga sir. Walang sakit sa ulo. Pwedeng ilong drive. Masarap i-drive. Napakalamig ng aircon. Diba? Yung kanyang suspension is sakto lang. Hindi naman siya yung super lambot. Hindi naman siya yung super matigas. Okay, swabeng-swabe pa rin ito sa highway. Ang kanyang takbo naman, matulin naman. Hindi ka naman mabibitin. Actually, parang nakagasolina yung kanyang makina eh. Diba, kadalasan kasi pag ang diesel, mabagal ang acceleration, lalo na pag sa primera. Pero ito mga sir, sinasabi ko hindi. Parang gasolinan tumakbo to. Natulin to mga sir. At the same time, yung kanyang fuel consumption ay mura rin ang kanyang, matipid din ang kanyang fuel consumption. Okay, kasi ang lumalabas dito is 10 kilometers per liter. Okay? So, okay na yan for an SUV mga sir. 10 per liter. Yung consumo na yan, ang fuel consumption nito mga sir nasa around 10 kilometers per liter. Okay? So mix na yon. Kung naka-SUV ka na ganun ang consumption, okay na. Kasi para ka na nakakotse niyan eh. Di ba? Yun ang kagandahan ng VNT. Talagang mararamdaman mo yung kanyang tipid sa fuel consumption compared mo sa non-VNT variant. Okay? Ito, yan o. 10 kilometers per liter average. So, computer na nagsasabi niyan, mga sir. Okay. So, yung non-VNT variant kasi, naglalaro siya ng around mga 7 kilometer average per liter eh. Oo. Compared sa VNT is talagang mas matipid siya, mga sir. So, at that price point, 700,000 to 800,000, sulit na mga sir.
Tsaka iba yung dating ng Black Series mga sir compared mo sa beige interior. Ito mas feel mo na modern yung sasakyan. At the same time, mas ano siya, mas lalaki siya. I mean, masculine. Mas masculine yung kanyang interior because of its black finish. Ang kagandahan sa puti kasi is yung kanyang contrast is parang two-tone lang siya, di ba? So black and white. So ang ganda ng mix ng kanyang color. Walang masyadong kulay na nakikita. So yun ang maganda naman sa puti na Black Series. Okay. Ayan. Ayan, may contrast siya black sa loob, white sa labas. Okay, so mga sir, kung nagustuhan nyo yung video na ito, pa-follow naman at pa-like na rin. At meron din akong vlog na ganito na 2013 na VNT. Ipopost ko na lang sa link sa baba. Pwede nyo rin panoorin. Yun ay yung 2013 VNT variant. Okay, thank you mga sir. Hanggang next time ulit. Maraming salamat sa panonood.